Anya POV. Welcome back, Madam Nat Anya. Sabay-sabay na bati sa akin ng mga empleyado ko, mukhang hindi na sila takot sa presensya ko, dahil makikitaan sila ng kasiyahan sa mga mata nila. Ginantihan ko na lamang sila ng isang genuine smile, na ikinagulat pa nila. Why is that? Because that's my first time nang ngitian sila. Strict akong boss at palaging seryoso kapag nasa kumpanya ako. Ni hindi ko sila matingnan kung hindi lang sila nagkakamali sa sarili nilang trabaho. Leon naman ang dapat, maging strict ka at maging seryoso sa trabaho, para tularan ka ng mga tauhan mo, at para hindi abusuhin ang kabaitan mong ipinapakita sa kanila. Hindi yung palagi ka na lang na nagpapakita na mabait ka at mapagkumbaba. Naayos lang silang absent sa trabaho nila, kasi mabait naman ang boss nila. Hindi sila mapapag-alitan. Na makukuha lang sa sorry, at excuses. And excuse me, I'm not like that. Good morning, Madam Nat Anya, bati sa akin ng secretary ni Pex. Nakalimutan ko ang pangalan niya, hindi ko rin naman kasi matandaan na nagpakilala siya sa akin. Morning, Miss Secretary, can you set the meeting for today? I have a proposal for our board members to announce, ani ko sa kanya. Nakita ko ang medyo pagkagulat niya sa sinabi ko, at bakit naman kaya? Kasi kababalik ko lang sa trabaho ko, ay nagpatawag agad ako ng meeting. Yes madam, right away, magalang na sagot niya, at yumuko pa siya sa akin. Pumasok naman ako sa loob ng office ko, na ngayon ay naging office na ni Pex. Naabutan ko siyang sub-sub sa trabaho, masyadong abala ang isang ito. Hey, Mr. President. Ate, what are you doing here? Gulat na tanong niya sa akin, nang makita ako at nagmamadali pa siyang tumayo. Masama na ba ang pumunta sa kumpanya ko, ha Mr. President? Nakataas na kilay na tanong ko sa kanya, at napatawa siya dahil doon. Of course not. I heard na nagkaayos na kayo ni Dave. Grabe Ate Ape, sabi ko naman sa iyo, di ba na magpakipot ka muna? Bago mo siya papasukin ulit sa buhay mo. Wow Pex. The last time I checked, kuya ang tawag mo kay Dave, at nasa side ka na niya. So, why suddenly change, lil brother? Sarkastikong tanong ko. People change, I guess. Para saan pala ang meeting, Ate Ape? Lumapit naman siya sa akin, at hinela ako para igiyang umupo sa sofa niya. Masyado bang malakas ang boses ko? At narinig mo ako mula sa labas? Gayong nandito ka naman sa loob ng opisina mo. Nanunuyang tanong ko sa kanya. Ha, no, yes. Naiilang na sagot niya sa akin, at nag-iwas pa ng tingin. Tell me honestly Pex, nagpalagay ka ba ng camera sa place ng secretary mo, kaya narinig mo ang pinag-uusapan namin bago ako pumasok dito? Kasi naman, impossible iyon. Oh, don't tell me sa laptop niyang may naka-install ng camera na direkta rin sa PC mo, para mas close up. Para makita mo ang ginagawa niya buong maghapon. Sa trabaho niya. Mahabang sabi ko. Ano bang pinagsasabi mo ate? Hindi ako ganoon. Depensa niya sa sarili niya, at napangisi na lang ako. Well tama ako Crush niya yata ang secretary niya. Hindi pa man sila ay binabalutan na niya ang babae. Poor little girl. Mukhang possessive ang magiging boyfriend niya, kung nagkataon. Pareho kaming napatingin ni Pex sa pintuan nang may kumatok bigla. Kumunot ang noo ko, nang makita ang hindi na pamilyar na mga mukha ng mga lalaki. Mga pulis kami sa sitio police station. Ikaw ba si Nat Anya Benson? Tanong sa akin ng isang pulis, na nagpakilalang pulis nga sila. Nakataas ang kaliwang kamay niya, para ipakita ang ID niya. Ako nga, malamig na sagot ko. Miss Benson, arestado ka sa pagsabotahe ng New Generation Hotel sa Palawan, at hindi lang iyon. Arestado ka rin sa kasong attempted murder. May karapatan kang kumuha ng abogado mo, at sa presinto ka magpapaliwanag, seryosong sabi niya at lalagyan na sana niya ako ng puso sa aking mga kamay, nang pigilan siya ng kapatid ko. Lumipad yata ang utak ko sa mga sinabi niya. Hindi ko kayang e-process sa utak ko Teka lang muna, may search warrant ba kayo? Bakit bigla-bigla na lang kayong umaaresto sa kapatid ko? At bakit nagkaroon siya ng kaso? Malamig na tanong ng kapatid ko sa kanila. Katulad ng sinabi ko ay sa presinto na lang kayo magpaliwanag,
at pwede ka ring magbigay na testamento, at heto ang search warrant namin at ang arrest warrant. What? Kunin nyo lahat ang mga gamit dito, huwag kayong magtira. Doon lang ako natauhan, nang makita na isa-isa na nilang inilalagay ang mga gamit namin sa loob ng box na daladala nila. Sandali lang, gusto mo rin bang kasuhan kita Mr. Officer? Sa pagkakaalam ko, ay ngayon lang ay ako ang kinakasohan mo at hindi ang kumpanya ko, dememenda ninyo ba ang kumpanya ko, gayong labas dito ang trabaho ko? Tanong ko at tinaasan ko siya ng kilay. Kayong lahat ay iisa-isahin ko rin kayong sasampahan ng kaso. Just so you know sir, my company is out of this. Ako lang ang may kaso, at kung sinasabi mo na dahil sa New Generation Hotel, kaya damay ang kumpanya ko. I am afraid to say this sir. Ang sumabog na project namin ay hindi under dito kundi nasa Palawan. At isa pa, ang nasabi mong pagsabotahe ko ng project namin sa Palawan, ay 2 taon na itong nakatayo, at alam mo ba na ako lang ang nagpatayo nun ha? Nasabi rin na ang project na ito ay nakapangalan kay. You mean naka-in charge sa dati naming Vice President, right? Putol ko sa sasabihin niya sana. Natigil ang mga pulis sa sinabi ko, at lamikot ang mga mata nila. Na tila may inililihim pa sa akin. Sa ngayon ay mag-iimbestiga na muna kami tungkol sa bahay na iyon, pero sasama ka pa rin sa amin sa presinto, giit pa niya, napangisi ako. Bago pa niya ako lagyan ng posas, ay nagsalita na ako. Sasama ako ng maayos. You don't need to put me the handcuffs. Hindi ako tatakas, matigas na saad ko, bamantong hininga na muna ang detective, sa kanya itinuro sa akin ang pintuan. Napangisi ulit ako at nagsimulang maglakad. Text call Attorney Del Pito. But, Ate Ape, just do it. Naguguluhang pinanood kami ng mga empleyado ko, at pagkalabas namin ay maraming media agad ang sumalubong. Suotin mo ta, inabot niya sa akin ang face mask at tinanggihan ko ito. Let me show my beauty, sisikat ako mamaya parang baliw na sabi ko kahit wala akong emosyon. Grabe, naka-ready na talaga sila. Sino naman ang tumawag sa media na ito? Talagang pinaghahandaan, nakaplano, napangisi ako sa mga naisip ko, na posibleng totoo nga ako. Halatang planado nga Hindi agad nakalapit sa akin ang mga reporter, dahil hinarangan sila ng mga pulis na nakapalibot sa akin. Pagkarating namin sa police station, ay sumalubong kaagad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Ashton. Hindi pa siya makapaniwala nang makita ako na kasama ang mga pulis na kakampi niya. What happened? Bakit ka? Tiningnan niya ng masama ang mga pulis. Hindi ninyo naman siya pinilit no? Malamig at walang emosyon na tanong ni Ashton sa mga ito. Hindi po, nagkusa siya, kinakabahan na sagot nila. Malamang, kasi arestado ako. Do I have any choice to refuse? At saka muntikan na nga niya ako lagyan ng posas kanina, at hinalughog pa ang mga gamit ko sa kumpanya ko. Napayuko ang mga pulis sa sinabi ko. Trabaho naman nila iyon Kung arestado ang may-ari ng kumpanya ay damay ang trabaho mo. Gusto nyo bang masisante rin kayo? Sir, sino ba ang nag-utos sa inyo na gawin nyo yun? Maliban sa ako ang mag-uutos sa inyong lahat. Sigaw ni Ashton. First time kong makita na ganito pala magalit ang isang Ashton Earl Del Pito Nakakatakot pala siya. Sir kasi po, hindi iba dahil sa pagsabotahin niya ng project. Ang sinabi lang sa'yo ng superior mo ay arestuhin siya. Napahilot ako sa sentido ko. Teka, alam mong, I'm sorry, let's get inside. Mamaya kayo sa akin. Dani sumama ka. Pagpasok ko sa loob ay nakita ko ang isang babae roon, na nakaupo sa tapat ng upuan ng isang pulis. Hell you right? Tanong ko sa pangalan niya at napatingin siya sa akin. Kilala ko Yes not Anya, what a coincidence, sambit ko at napatayo siya. Oo nga bakit ka narito? Arestado ka rin. Gulat na tanong niya sa akin. Tama ka, ikaw. Pareho tayo, nakangisi niyang sambit, hindi makikitaan ng pagkabahala. Sa halip ay mas masaya pa siya. May masaya kayang makukulong. She's weird. Anong kaso naman? Civil case. About business lang. Ikaw. Same pero kinasohan ako ng attempted murder, walang emosyon na sambit ko, at matiim na tinitigan niya ako. Really? Kilala kang ruthless and heartless businesswoman sa industriya. But hurting isn't your list. How come?
Na-set up ka ba? Kung mag-usap kami ay parang ang close na namin. Come on kasi bigla ang loob ko sa kanya. Thank you, the last time we've met. Hindi maayos ang pagkikita natin pero ngayon. We acted that we are friends. Sa sinabi ko ay pareho na napatawa kami, somehow naobserbahan ko siya saglit. Itong si Helly ay may pinagdadaanan din pala na katulad ko. Mabigat na problema, pero heto siya nagawa niyang tumawa at itago ang tunay niyang nararamdaman. Masabi lang ng mga tao na ayos lang siya, at hindi siya malungkot. I wonder kung ano ang dahilan ng lungkot niya. I'm sorry for my bad behavior last time, natatawa niyang sambit, at nagulat ako nang naglahad siya ng kamay. Helly Greco, 26 years old. I have a daughter, Heaven, single mom at nagtatrabaho ako sa GIS Group of Companies as engineer, pakilala niya. Tinanggap ko ang kamay niya. Natanya Benson, 29 years old. I have twins, Drunk and Margarita. Businesswoman. Nice to meet you Natanya. Likewise, Helly. Mukhang nagkakamabutihan na kayo rito singit ni Ashton sa amin. Where's my attorney Bod? Alvin. Nagulat ako nang makita ang dalawa na nakaupo. Hi madam, bati sa akin ni Alvin, at nagtaas pa ng kamay sa akin. Kayo ba? Sangkot, ayos ito dahil hindi ka mag-iisa, nakangiting sambit ni Bod. Baliw ka, umiiling na sabi ko, umupo ako sa tabi nila at tiningnan ang dalawa. Sumunod sa akin si Helly at nanatiling nakatayo. May contact na kayo sa mga magiging attorney nyo? Tanong ko. Pupunta rito si Hayes kasama ang pinsan niyang abogado. Ikaw na lang ang magiging kliyente niya, seryosong sabi ni Bod at umiling ako sa kanya. Sure ako na may abogado na ako, sa'yo na lang Bod. How about you Alvin? Binalingan ko ng tingin si Alvin. Mga pasaway sila. Sila na ang bahala, darating ang mga iyon, no? Aniya at parang walang pakialam ang isang ito. Sure din ako na pupunta rito si Leve, don't worry Alvin magdadala iyon ng abogado for me. Kahit hindi na, masarap ang pagkain nila rito. Doon ko lang nalaman na kumakain pala siya. Napailing na lamang ulit ako sa kanya. Helly right, what are you doing here, by the way? Tanong ni Alvin kay Helly, na naka-cross arms pa. Dalawang rason lang kung bakit siya narito. Una inaresto siya, at pangalawa ay nagsampa siya ng reklamo laban sa isang tao. But on second thought, baka pulis siya. Kahit kailan talaga matalino itong si Bod. Gusto ko siyang palakpakan. Take note the sarcasm. So, alin ka roon Miss Helly? Tanong ni Alvin. Interesado ang loko. Sa panguna, darating ang abogado ko, pwede siyang humawak ng dalawang kliyente, aniya at napaisip ako. Malalaman natin mamaya, nakangiting sambit ko. Miss Greco. Here's come my attorney. Mula sa likod ni Helly, ay lumapit sa amin ang isang babae. She looks professional at walang emosyon ang mukha. Diretso ang tindig niya, at kitang-kita sa mukha niya ang pagka-strict at seryoso. Tunay nga siyang attorney, maganda siya at mukhang saplada, pero may nakikita akong isang bagay. Pero nasa sa akin na iyon. Mula sa pagkain ni Alvin, ay bigla siyang nabulunan o sinadya niya lang. Mula sa entrance ng police station, ay nakita ko na naman ang humahanggos na si Dave, at ang iba pang mga kasama niya. Natanya, nabigla ako sa pagsalubong niya sa akin ng yakap, nang makalapit sa akin. Are you okay? Hindi ka ba nila sinaktan? Bakit ka nila inaresto? Kumunot ang noo ko kay Dave, kung makapag-react siya ay ganito talaga. Chill Dave, I'm fine. Sino ba kasi ang nag-set up niyan sa'yo? Relax body, ikaw naman ay masyadong hot. Singit ni Zafrael. Cold water, meron ba kayo Rian Ashton? Biglang tanong naman ni Morzan. Wala, hot water lang, wala sa sariling sagot naman ni Ashton. Nako, hindi pwede, baka mas lalo lang siyang maging hot niyan, natatawang sambit naman ni Andre. Sinong hot? Hoy, ako lang ang hot sa atin, Natanya, may kasama akong abogado. Singit naman ni Hayes, at may kasama nga siyang abogado. You looks familiar, sambit ko at napatingin ako sa abogado ni Helly. Nagsalubong ang mga mata namin, pero mabilis naman siyang nag-iwas. He's my cousin, Drexen Villarema. Guwapo nga ang lalaki at wala ring emosyon. Pareho sila ni Levy.
May kasama rin akong abogado, sulpot ni Levi at kasama niya si Tata, nakangiting sambit ko sa pangalan niya. Hi, nagkita tayo ulit, nakangiting sambit niya. Bakit yata napapalibutan tayo ng magagandang babae rito, ano? Sulpot na naman ni Alphen. Teka lang, bakit narito kayong lahat? Mapupuno ang police station sa inyo, masungit na sambit ni Ashton. Anong lahat? Wala nga dito si Zale at Leo. Oh, speaking of the devils, Andre uttered. Wow, mga criminal din kayo. Nakangising tanong ni Zale, at alam kong nagbibiro lang iyan. Hoy Zale, careful with your words. Maraming bisita si Nat Anya, natatawang sabi pa ni Hayes. Oh, oo nga, nandito rin pala si Miss Helly, ani Leo. Nakakapagod silang panoorin at pakinggan. Lumabas na ang iba, at ang mga abogado lang ang may iwan sa loob. Marami kayong naiisturbo seryosong ani Ashton. Huwag naman Ashton. Mabuti pa sa loob tayo ng selda mag-usap-usap, napaawang ang labi ko sa sinabi ni Levi. Suggestion niya yan. Levi, seryoso ka. Kailan ba ako hindi nagseryoso, Nat Anya? At saka mas sasamahan kita sa loob, dahil 24 hours pa ang investigation, bago makakuha ng ebidensya at mapawalang sala ka. 24 hours. Makukulong ka. Tanong ni Dave at napaisip ako. Okay, sambit ko at sumunod kay Levi. Pero mas nagulat ako nang pumasok din ang mga kasamahan ko. Hoy, hindi bahay ang selda. At bakit kayo nakikikain dito? Sigaw ni Ashton at malakas na tawa lang ang sinagot sa kanya ng mga lalaki. Maliit lang ang selda, pero ang mga kasamahan namin ay nagrereklamo katulad na lang nito. Can you move a little more on your side, Morzand? Ang laki pa ng space mo sa side na yan. Naiinis na utos ni Hayes. Katabi niya si Morzand at Zafrael. Hayes, nasaan ang malaking space rito? Are you blind? Ang liit na nga oh. Kasing liit na ng mga mata mo. Naiinis din na sambit ni Morzand. Ayaw patalo. Masyado kayong maingay. Pasigaw na sabi naman ni Zafrael, at tinakpan ang dalawang tainga niya. Huwag kang makialam dito. Sigaw nilang dalawa at napilitang lumipat ng pwesto si Zafrael. Tatabi na sana siya kina Leo at Alphen, nang hinaranggan nito ang mga paa nila sa bakanting space. Napakadamot nila. Hayan, kung kanina ka pa sana umalis dito Zafi ayos sana Natatawang sambit ni Hayes, at inirapan lang sila ni Zafrael. Bigyan nyo ng space si Zafi. Huwag koripot, sigaw ni Morzand. Hayes. Sa huli ay tumabi na lang si Zafrael sa amin. Mas malaki rin naman kasi ang space sa amin. Better, aniya at nginitian ako. Habang si Dave ay nasa tabi ko at mahigpit na hinahawakan ang kamay ko. Kanina pa siya. Dave, you don't need to be here. Maaayos din ang gulong ito, sambit ko pero umiling lang siya. Dumating naman ang kapatid ko, at nagulat ako nang makita ang kasama niya, kaya dahilan na napatayo ako, Ate Ape. Amera, Razor bakit mo siya hinayaang pumunta rito? Tanong ko kay Razor na kunot noong nakatingin sa mga kasamahan ko. Iyon ba, pinilit niya akong dalhin siya rito sagot niya at tiningnan ko ulit ang kaibigan ko. Napakadelikado sa iyo ang lumabas Amera, seryosong sabi ko at ngumiti lang siya, sa kanya tiningnan ang mga kasamahan ko, hanggang sa huminto iyon kay Levi. Levi, tawag niya sa pangalan ni Levi at napatayo ito. Amera, hindi ka na sana pumunta pa rito. Hoy, lalaki iuwi mo na siya ngayon din, malamig na utos ni Levi kay Razor, pero sinagot lang siya nito ng malamig na ekspresyon. Levi, gusto ko lang makita si Nat Anya, at hindi ko inakala na narito ka rin pala, nakangiting sabi ni Amera, at napabuntong hininga si Levi. Kailan pa naging rumble ang mga kriminal dito? Sumulpat naman si Alexson kasama si Natasha. 4 women lang ito. Nasa kabila ang para sa lalaki, segunda ni Natasha. Ate bakit ba sila nandito? Lumabas na nga kayo riyan, naiinis na sabi ni Pex. Humawak pa sa selda. Pex, pasok ka bro at sino ba ang kasama mo? Tanong ni Alphen. Girlfriend ko, bakit? Girlfriend? Azara what are you doing here? Tanong bigla ni Levi at Neil Ingon ang kasama ng kapatid ko. Aza, kailan ka pa dumating dito? Bakit wala kaming alam na narito ka na pala? Tanong ng pinsan ni Levi na kung hindi ako nagkakamali ay siya si attorney.
Christ kailan Leo Gracia. Azariah, ano na naman ba ang ginagawa nila rito? Kuya Derman, ikaw pala. Lumapit si Derman sa secretary ni Pex. I thought, nasa mansion ka ni na grandma, bakit ka nandito? Malamig na sabi ni Derman. Kuya kasi, you know each other. Tanong ko, siya ang bunsong kapatid ko, sagot ni Derman na tila proud pa siyang sabihin iyon. She's our cousin, Levi said. Grabe, mukhang reunion na ito ah. Mga pasaway talaga kayo, napupuno na ang selda namin sa inyo, iritadong sabi ni Ashton. Pumasok si Helly at ang abogado niya. Helly, anong ginagawa mo rito? Tanong na naman ni Zale. Dapat ako ang magtanong niyan sa iyo, masungit na sabi rin ni Helly. Under arrest din siya, sagot ni Alphen. For what? Natuon ang atensyon namin kay Zale, nang bigla siyang sumigaw at nagalit. Wow, concern. Panunokso ni Hayes, at sinang-ayonan siya ng iba. Tama na nga yan, Natanya 24 hours ka rito, dahil iniimbestigahan ka pa. Dumating kanina ang mga prosecutors, para mag-interrogate sa iyo. But I didn't let them, kasi baka mabubuksan ng trial, ani Ashton. Ganoon ba? Thank you Ashton. Don't mention it, at kayo magsilabas na kayo rito sa loob, kung ayaw niyong tuluyan ko na kayong ikukulong dito. Grabe ka naman Ashton, parang hindi mo kami kaibigan yan nakangusong sabi ni Hayes. Man, para kang bakla, pandidiri na sabi ni Morzand at napatawa si Bod. Habang nag-aasaran sila, ay kinausap naman ako ni Helly. She can be your attorney Natanya, ani Helly. I have my best attorney for her Helly, matutulungan siya ng pinsan ko. Right, Hayes. Yes, sagot ng pinsan niya at matiim na nakatingin siya kay Attorney Yustman. I don't know why. Are you insulting my attorney ha? Natanya, international lawyer siya, but don't worry kumuha siya ng bar exam sa Pinas, at top-notcher din siya, ani Helly sa tonong pagmamayabang pa. Mapili siya pagdating sa mga kliyente niya Natanya, binabasa niya muna ang record at backgrounds ng isang tao. In other words, pinipili niya ang mga taong inosente, Helly explained. Ano naman ang ibig mong sabihin doon? Interesadong tanong ni Alphen. Alam kong naintindihan mo ang sinabi ko, Mr. Attorney, para saan pat naging abogado ka rin. Tama na nga yan, kanina pa kayong nagbabangayan. Ang ingay-ingay na ninyo sa loob. Tungkol pala sa pag-iimbestega, ay nagpakuha na ako ng mga tao, baka mamaya ay malalaman na nila. Kanina pa nga may update, paliwanag ni Ashton. What is it? Tungkol sa kaso mong murder ay may nagbukas ng kasong iyon, at dahil iyon sa connection ng taong tumulong sa kanya. Sino naman iyon? Tanong ni Dave at mas humigpit pa ang hawak niya sa akin. Sa ngayon iyan pa ang iniimbestigahan namin. Maghihintay tayo hanggang bukas. Levi, pwede na kayong umalis. Mas kailangan kayo ng kambal nyo, sabi ko at napipilitan pa siyang sumang-ayon, kung hindi ko lang binanggit ang mga anak nila. Alright, Christ ikaw na ang bahala rito. I trust you for this, said Levi. Sure, maikling sagot lang ni Christ. Bago pa makalabas sina Levi ay sinarado na ni Natasha ang pintuan ng selda. Magstay muna kayo saglit Levi. May magandang plano kasi ako Honey, tulungan mo akong makaupo. Honey, you're pregnant, paano kung? Maraming doctors dito. Oh, ani Natasha at napabuntong hininga na lang si Alex Son. Natasha, kailangan na nilang umalis, sambit ko. Agree ako sa magandang plano ni Madam Natasha, komento ni Leo. Kailangan na nilang umalis. Nasa hospital ang mga anak nila, sabi ko pero hindi niya ako pinansin. Kayo rin, Razor. Binalingan ko naman ang dalawa. I'll stay, saglit lang ito sabi niya. Pagsasabihan ko na sana si Amera, nang tumabi na siya ng upo kay Natasha at pati na si Razor. Bahala kayong lahat dyan. Heist. Makalabas na nga. Akmang lalabas na nga si Ashton, nang pigilan siya nina Leo at Alphen sa magkabilang braso. Ashton, bawal daw lumabas habang nag-uusap pa tayo sa magandang plano ni Madam Natasha, parang bata na sabi ni Alphen. Oo nga Ashton, you'll stay with us. Ani Leo at pinaupo nila ito sa pagitan nila, na nagpupumilit ng umalis, pero mahigpit ang hawak nila kay Ashton at dalawa pa sila. Let me go. Hands off on me.
Sigaw nito at napatawa lang ang iba. Napako ang tingin ko kay Amera, nang makitang nakangiti siya, at may liwanag na ang bukas ng mukha niya. Sa loob kasi ng 2 taon, ay palaging tahimik si Amera, mahirap siyang kausapin kung gusto niyang mapag-isa. That's why, I am happy to see her na may ngiti na siya sa labi. Sa tabi niya ay si Razor na hawak-hawak ang kamay nito. Ang sikip dito. Reklamo na naman ni Hayes, at sa unang pagkakataon ay narinig ko ang boses ng pinsan niya. Talagang masikip dito. Ang liit lang ng selda eh. Bakit yata lahat ng mga lalaki rito ay malalamig ang mga boses? So, ano na ang magandang plano mo Natasha? Para makaalis na silang lahat, ani Dave. Habang naghihintay tayo sa process ng investigation. Why don't we talk about our profession? Nakangiting sambit ni Natasha. Natasha, ang lame kaya iyon no? Komento ni Andre. Agree ako Andre, sabi ni Morzan. Pero naisip ko na maganda nga iyon madam, ani Bud at sumang-ayon sa kanya si Alphan. Parang napapansin ko ang dalawang ito mas close pa yata sila. Agree sila. And then mag-expectation versus reality tayo. Para quits, magtawagan tayong alphabetically. Tapos magkukwento siya kung bakit ito ang naging profession niya. May isang magsasabi ng reality and expectations game. Natasha explained. I don't get it. Masyadong magulo. Napakamot na sabi ni Zafrael. Game ako, ani Amera. Same here, sabay na sagot ni Derman at Chris, na ngayon ay nasa pagitan naman nila ang secretary ni Pex. Ganito ang pwesto namin, sa right side namin ay nakaupo sina Morzan, Hayes, Zale, Leo, Ashton, Alphan, Bud, at habang kaharap namin sina Andre, Levi, Tata, Chris, Azariah, Derman, Alex Son, Natasha Amera, Razor. Katabi ko naman si Zafrael, Dave, Pex, Helly, at Olsen. 25 yata kami rito, at isipin nyo naman ang liit ng seldang ito, tapos nagsusumiksik kami sa lugar na ito. Lahat ng mga pulis ay napapatingin sa amin, at nagugulat pa ang iba. Let's start with Alphan, nakangising sabi ni Natasha. Heist, bakit ba ako pa ang una? Reklamo niya, bakit ka naging attorney, Alphan? Pangarap mo ba yun o ano? Natasha asked him. Because that's my dream. I want to help the people who are really innocent. May mga inosente kasi na napagbibintangan na kriminal, tapos habang buhay na silang masama sa mga mata ng tao. Na hindi nakukulong ang totoong may sala. Sila ang nagbabayad sa kasalanan ng iba. Napangiti ako sa sinabi ni Alphan. Goods iyon. Kakaiba rin pala ang mindset niya. Iyon ang expectation, versus reality naman. Baka gusto mo lang magpasikat, how attorney Alphan? Natatawang tanong naman ni Natasha, at napatawa lang si Alphan. I like the game Hindi boring, so next, Alexson. By what he said na pamura ng mahina si Alexson, na nakatanggap naman ng kurot sa tagiliran niya mula sa asawa niya. You're the next honey, natatawang sabi niya. Businessman isn't my dream, but because of my parents' legacies. I need to handle that, ang pangarap ko ay ang maging isang piloto. The end, bored na sabi niya, kahit kailan talaga napakaseryoso nito. Expectation iyon, ang reality ay gusto mo lang talagang maging sikat na businessman, lalo na kung bachelor ka pa, ani Alphan at maraming hampas siya ang natanggap. Ginaya mo lang si Madam, Alphan. Hayes hissed. Oo nga, ang hina mo talaga, Alphan. Leo, hayaan niyo siya, nakakatawa nga ani Alexson at hindi na nga niya napigilan ang mapatawa.